Ngayong araw ay pauwi kami sa Real Quezon sa probinsya namin. Kasama namin ngayong babiyahe ang asawa ng kapatid ko at mga pamangkin ko, pati na din ang isang brother ko. Sa Quezon kami magpapasko sa bahay ng magulang ko. Nag-usap-usap kasi kami magkakapatid na makumpleto ngayong Pasko dahil bibihira lang kaming makumpleto dahil sa schedule ng mga trabaho namin. Tamang-tama din, andito din yung asawa ko. Naka-uniform pa nga yan dahil nanghiram kami ng sasakyan sa daddy niya. Nagpagasolina lang din kami saglit dito sa Cainta. Sobrang aga nga din namin gumising at halos konti lang ang tulog namin. Ayaw kasi naming abutan ng traffic dahil sinundo pa namin sa Taguig ang mga pamangkin ko. Akala namin di na matutuloy ang pag-uwi namin dahil halos ilang araw na nanghihina kami ng asawa ko. Parang tinatrangkaso kami at ilang araw ding lupaypay. Di namin alam kung anong nangyari, bigla na lang kasi kami sinaktan ng katawan, tas biglang inubo at sinipon. Siguro gawa na din ang panahon ngayon. Nag-traffic lang din kami dito sa Cainta malapit sa Sierra Valley, Taytay. Paglampas namin ng Walter Mart malapit sa Tikling ay banayad na ulit ang biyahe namin. Excited na nga kaming lahat na makauwi. Kasabay din namin ngayong nagbabiyahe ang dalawang sister ko kasama si RM at ang isang makulit kong pamangkin na si Loris. Nagkotse na lang sila. Dito kami dadaan sa Antipolo papunta ng Fami Laguna. Nauna lang kami ng konting oras at magkikita na lang kami sa isang stop Uber para mag-breakfast. Ang dami nga din namin ngayon dala kaya tamang-tama itong hiniram namin sasakyan sa father-in-law ko. May isang buong roll na linoleum para sa bahay ni nanay at tatay. Dito na namin siya binili sa Manila. Para hindi na mahirapan sila nanay sa transportation kasi medyo mabigat din siyang ibiyahe at mahirap din talagang transportation sa lugar namin. Bibihira lang kasi ang jeep na bumabiyahe papuntang bayan. May dala din kaming mga mega boxes na pwede lagyan ng mga damit at bedsheets nila nanay. Laundry basket, wall mirror, mga big items na mahirap dalhin kung wala kang sariling sasakyan. Nakalampas na kami ng Antipolo at andito na kami sa May Rizal. Medyo sumisikat na yung araw, sana naman ay di maulan para makapag-fireworks kami at mag-enjoy ang mga pamangkin ko. Bumili kasi ng ilang paputok ang asawa ko. Actually, against ako kasi nangihinayang din ako pero sabi ng asawa ko ay okay lang yun kasi hindi naman siya madalas bumili ng mga ganung items. At syempre, hindi daw yun para sa akin na madalas lang makakita ng fireworks. Para daw yun sa mga pamangkin ko. Good memories daw kasi yan ng mga bata na ma-enjoy ang fireworks at luces while celebrating the holiday. In advance niya na ng Christmas kasi hindi kami makakapagbagong taon sa parents ko. Sa parents niya naman kami magbabagong taon. Ngayong may mga asawa na kasi kami, ang setup naming mag-asawa, kailangan hati sa schedule namin. Mamimili kami kung saan kami magpapasko or bagong taon para pareho naming nabigyan ng time ang family namin. Andito na kami sa area ng Mabitak, Laguna, malapit sa Fami Laguna. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom kaya mag-stop over kami sa Fabiola. Doon din kami magkikita-kita ng ibang kapatid ko na kasabay namin bumabiyahe. Doon kasi kami madalas kumain. Bukod sa affordable yung food nila, gustong-gusto ko din yung restroom nila kasi malinis. Meron kaming isang nakainan na ang sarap ng food nila. Pero nung nag-CR kami, gusto mo na lang talagang maisuka yung kinain mo sa sobrang dumi ng CR. Para sa akin, napaka-importante pag nasa food business ka na malinis ang kitchen at CR. Kasi reflection yun ng food na niluluto natin kung malinis ang pagpe-prepare natin. Pagkatapos namin kumain at magkita-kita sa Fabiola ay nauna na kaming bumiyahe ulit. Di ko na nakuna ng video kasi hilo na din ako at makukulit din ang mga pamangkin ko. Andito na nga kami sa Real Quezon. At ito na nga, maulan na naman pero expected ko na ito kasi wala atang Pasko sa amin na maaraw. Lagi na lang maulan. Nauna na din kami sa ibang kapatid ko para makita din namin ang kondisyon ng kalsada kung makakapasok kami. Sa dami kasi at bigat na mga dala namin ay kailangan naming i-figure out kung paano namin madadala sa bahay yung mga dala namin. Kasi minsan pag maulan, maputik at malambot ang bahagi ng mga kalsada na di pa sementado. Masama ang panahon ngayon at malakas din ang alon. Sa ibang vlog ko, makikita nyo at ma-appreciate nyo ang ganda ng dagat na talagang nagbo-blue. Pero pag ganitong bare months, makikita mo na nagbabrown ng dagat, maulan at malakas din ang hangin. Kaya pag ganitong panahon, pag andito ako, palagi akong tulog. Masarap ding mamahaw, lalo na pag may binalawan na may kamatis at may taba ng baboy. Food trip lang talagang magandang gawin pag ganito ang panahon. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, sa February na lang ulit kami bumalik dito sa lugar namin para ma-enjoy nila ang ilog at dagat. Gustong gusto kasi ng mga kaibigan ko sa lugar namin. Kasi tahimik daw at talagang feel mo na probinsya ang pinuntahan mo. Ikaw ba naman ang tumira sa walang kuryente at signal ng telepono kundi mo maramdaman na nasa ibang panig ka ng mundo? Nakailang balita na nga na mararating na daw ang baryo namin ng kuryente.
Pero makalipas ang ilang taon ay wala pa rin kaming supply ng electricity. Magkakaroon na nga daw ng windmill dito sa lugar namin. Nauumpisahan ng construction ngayong January. Natapos na din gawin ng hydropower at operational na nga ito sa ngayon. Pero sa kasamaang palad, wala pa din kaming kuryente. Pangarap talaga ng nanay ko na magka-freezer para daw makapagtinda na siya ng mga karne at isda nang hindi na daw siya nahihirapang bumili ng mga blocking yelo sa bayan na ilang araw lang ito nauna din. Ilang beses na nga din daw siyang nabulukan ng hotdog at ilang paninda na kailangan ng yelo. Andito na nga kami sa bungad ng baryo namin. Salamat sa Diyos at safe kaming nakarating. Salamat din dahil maayos ang kalsada at nakapasok yung sasakyan naming dala. Hindi na nga kami mahihirapang magpakabayo at magpahabal ng mga dala namin. Siguradong matutuwa si tatay dahil may regalo din kami sa kanyang TV. Makakapanood na siya ng news at ng Batang Quiapo at magiging libangan niya na naman si Tanggol. Salamat din sa asawa ko na napakamapagmahal sa magulang ko at very supportive. Lagi niya ding iniisip yung mga bagay na makakapagpasaya sa magulang ko. Hindi sweet tong asawa ko pero napaka-thoughtful sa family ko. Siguradong excited na sila nanay sa pagdating naming magkakapatid. Bibihira lang kasi talaga kaming makumpleto. Mabuti na lang din at nakapagbakasyon ng asawa ko ngayong holiday. Pagkatapos nito ay LDR na naman kami at back to normal na naman sa work niya. Kaya gusto niya ding sulitin ang bakasyon niya dahil iba daw talaga ang saya dito sa Pilipinas.